Sa panahon ngayon, hindi na mahirap ang pagbiyahe sa iba't ibang lugar, lalo na kung dito lang sa atin. Di tulad nung unang panahon na pahirapan bago makapagpalipat-lipat ng lugar, lalo na nung panahon ng giyera. Kailangan muna ng safe contact pass na mistulang pasaporte para makabiyahe. Panahon ng himagsikan, nagkakaroon sila ng maraming checkpoint and then ilalabas mo yung passport. Pero hindi ibig sabihin niya na babiyahe ka sa abroad. Actually, from lalawigan, from town to town, bayan to bayan, kailangan mong pakita yung katibayan. So actually, this is like a form of a visa. Ito mga visa requirements niya na meron siyang position noon sa or current position within the revolutionary forces. Ang mga safe contact pass o mga pasaporteng ito nagsasaad ng pangalan ng may-ari, lugar na pinanggalingan at pupuntahan, mga petsa at lagda. May tuturing na mahahalagang pahina ng kasaysayan, kaya mainit sa mata ng mga kawataan. The Philippine Insurrection Records, sometime ng mga 1980s, may mga malaking nakawan nangyari dito sa National Library. In fact, ang estimate is 10,000 documents were taken out maybe over 5 years, 5 to 10 years. Unti-unting pinupuslit yung mga document. Nung unang pinag-aralan ang dokumentong ito, inakalang isa lang itong papel na gamit sa eleksyon, kung saan nahalal ang isang Policarpio Buenavides bilang kapitan. Pero sa patuloy na pag-aaral, napag-alamang wala pala itong koneksyon sa eleksyon at isa pala itong pasaporte. Sa mga mahihilig mag-shopping dyan, imamind ko ba agad kung ang inilala ko online, mga pahina ng ating kasaysayan? Tulad ng dokumentong ito mula pa noong 1896, panahon ng revolusyon laban sa Espanya. Add to cart na ba agad-agad? Pero tila di pa naman huli ang lahat. Nitong Abril lang, may nagmagandang loob para sinupin ng isang yaman ng ating kasaysayan. Sa pakikipagtulungan ng NHCP o National Historical Commission of the Philippines, ang isang dokumentong pagmamayari ng isang nagngangalang Policarpio Buenavides. Ang petsa at lugar na nakasaad sa dokumento, ika-10 ng Enero taong 1896, mula pa sa Malasiki, Pangasinan. Naibalik ito sa pambansang aklatan. Unfortunately, yung mga bumibili ng mga dokumento ay hindi mga historian. Wala silang interest para malaman yung kasaysayan ng Pilipinas. Ang interest nila, yung autograph, yung lagda. Pero care nila kung ano yung laman ng mga documents. Ang mga ganitong dokumento, mabibili raw online sa halagang $50 o mahigit 2,000 piso kada piraso. Lahat ito were discovered by Dr. Richardson, our foremost expert on the Katipunan, in an online selling platform. Ito yung pinaka-recent na retrieval ng National Library. Also was found out by Professor Richardson, and the way he found out was because of this very faint pencil outline, pencil numbers, na prove it is part of the Philippine Insurrection Records. Para alamin pa ang ibang detalye ng pasaporte at makilala si Policarpio Buenavides, to the rescue naman ang historian na si Professor Melchor Orpilla ng Pangasinan State University. Napaka-importante na makakita ng mga pruweba na may mga lokal na mga tao sa Pangasinan na sumali ng 1897 sa Katipunan na itinatag ni Bonifacio. Pero pag-amin ni Professor Orpilla, hindi raw matunog ang pangalan ni Policarpio Benavides sa Pangasinan kahit pa ito nanungkulan bilang kapitan. Mayroon akong nahanap na pangalang Don Policarpio Benavides, pero siya ay taga Sampaloc. At ang record na nahanap ko ay isang census noong 1881 sa lugar ng Sampaloc sa Maynila.
Hindi man nabigyan linaw pa ang pagkatao ni Policarpio Benavides, tuloy pa rin daw ang pagsasaliksik sa kanyang ambag sa kasaysayan, gamit ang kanyang lumang pasaporte pabalik sa nakaraan. Sa pamamagitan ng kasaysayan, muli nating nasusulipan ang nakaraan at nagkakaroon ng gabay sa kinabukasan, kaya dapat ipreserba at pangalagaan.